Sa iba pang balita, patuloy na nararanasan ang mabigat na trapiko sa NLEX dahil sa patuloy na pagkukumpuni sa Marilao Interchange. Yan ang ulat ni Gab Villegas. Binagtas ng news team ngayong hapon ang kahabaan ng North Luzon Expressway mula Balintawak hanggang Marilao sa Bulacan. Pagpasok ng Balintawak ay mararanasan pa ang banayad na takbo ng mga sasakyan, ngunit kanina ay nagsimula na ang mabagal na takbo ng mga sasakyan bago pa makarating ng Valenzuela exit. Mula sa Valenzuela ay nararanasan na ng mga motorista ang mabagal na takbo ng mga sasakyan. Samantala, nanawagan naman si Department of Transportation Secretary Vince Dizon sa pamunuan ng North Luzon Expressway o NLEX na huwag maningil ng toll fee sa mga apektadong bahagi ng expressway dahil sa mabigat na daloy ng mga sasakyan dulot ng napinsalang Marilao Interchange Bridge. Ayon kay Secretary Dizon, hindi dapat singilin ang mga motorista habang isinasagawa ang pagkukumpuni at matinding trapiko ang nararanasan ng mga motorista na inaabot ng 1.5 oras. I am demanding from NLEX na habang ginagawa ito at naaaberya ang mga kababayan natin para dun sa area, sa segment na may aberya, ilibre muna nila ito. Huwag ang dapat babayaran ng mga kababayan natin. Habang ginagawa nila ito at habang 3 oras, 1.5 hours silang nakapindid dyan. They owe it to the public na huwag muna silang manihil. For that segment lang. Ipinag-utos din ni Secretary Dizon na tapusin sa loob ng 1 linggo ang pagkukumpuni sa Marilao Interchange Bridge. Gayunpaman, ayon sa pamunuan ng NLEX, aabuti ng 2 hanggang 3 linggo ang pagsasaayos ng napinsalang tulay. Sa ngayon, mabagal pa rin ang daloy ng mga sasakyan sa NLEX, partikular sa bahagi ng Marilao. Bagamat may 3 linya ang nadaraanan, nasa 20 to 30 kilometers per hour lamang ang takbo ng mga sasakyan. Tanging Class 1 vehicles ang pinapayagan dumaan sa apektadong bahagi habang bawal muna ang Class 2 at Class 3 vehicles. Ipinatutupad din ang stop and go scheme sa lugar. Samantala, nagpulong ngayong araw si Secretary Dizon kasama ang iba't ibang transport groups upang talakayin ang Public Transport Modernization Program. Nananawagan din ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB sa grupong Manibela na manatiling bukas sa pakikipagdialogo sa pamahalaan. Kasunod ng biglaang pagkasa ng transport strike ngayong araw, taliwas sa una nilang pahayag na sa susunod na linggo pa ito gagawin. Pakinggan ng mga nagtitigil pasada na nagre-reach out mismo ang bagong secretary ng DOTR, si Secretary Vince, at open siya sa mga maaring magawang improvements. Tiniyak ng opisyal na nakahanda ang pamahalaan na maglaan ng libreng sakay sa mga maapektuhang mga commuter.